Tahimik ang hapon sa loob ng silid ng Qianlong Pavilion. Nakaupo si Zuo Fan sa harap ni Brother Jiu. Ngumiti si Zuo Fan at sinabi na may regalo siya para dito. Nagulat si Brother Jiu at tinanong kung anong regalo. Seryosong tumingin si Brother Jiu. Sinabi niyang hindi niya minamaliit si Zuo Fan. Pero dagdag niya, sa estado ng pamilya Luo ngayon, anong maibibigay nito na may halaga? Tinanong pa niya kung mayroon ba itong Ancient Formation Array. Ngumiti si Zuo Fan. Sinabi niyang kung gusto nito, 10 milyon ang halaga ng isang Scroll Formation. Tinanong niya kung mayroon ba si Brother Jiu noon. Pagkatapos ay sinabi ni Zuo Fan na ang Reg Along ito ay siguradong magugustuhan nito. Inilabas niya ang isang maliit na gintong bag. Biglang bumukas ito at isang liwanag na lila ang lumabas. Nagulat si Brother Jiu. Nanlaki ang kanyang mata at sinabing ito ay. Tiningnan niya ng mabuti at napagtantong ito ang Demon Crow. Tumango si Zuo Fan at sinabing tama ito. Ipinaliwanag ni Zuo Fan na simula nang mamatay si Jane, wala nang may-ari ang Demon Crow. Sinabi niyang pwede itong kunin ni Brother Jiu at sanayin. Naniniwala siyang hindi ito magtatagal. Dagdag pa niya, pwede itong maging alaga at tagabantay nito. Napayuko si Brother Jiu sa tuwa. Nagpasalamat siya at sinabing napakabait ni Zuo Fan. Maya-maya, seryosong tumingin si Zuo Fan. Sinabi niyang may hindi pa rin siya naiintindihan. Tinanong niya si Brother Jiu kung bakit hindi nito maayos ang mata nito gayong nag-practice ito dati ng Golden Purple Lightning Eye. Malungkot na sumagot si Brother Jiu. Sinabi niyang sa kasamaang palad ay hindi na niya maalala ang kahit ano tungkol dito. Sinabi niyang siguro ay tadhana ito. Kapag nawala na ito ay hindi na muling mahahanap. Ipinaliwanag niya na ang Eye of God na ito ay hindi ginawa gamit ang paraan ng Qianlong Pavilion. Nakuha niya ito nang hindi sinasadya noong naglalakbay siya sa mundo. Tumingin si Brother Jiu kay Zuo Fan at tinawag itong Brother Fan. Tinanong niya kung alam ba nito ang 3 pinakamapanganib na lugar sa mainland na ito. Tumawa ng mahina si Zuo Fan at sinabing sabihin nito. Seryosong sumagot si Brother Jiu. Sinabi niyang pwede kang pumunta kahit saan sa continent na ito pero may 3 lugar na hindi ka pwedeng pumasok. Dagdag niya, kahit gaano ka pa kalakas. Sinabi niyang ang 3 forbidden place ay ang Luolei Canyon, Mount Dingyu, at Chenyan Cave. Ipinaliwanag niya na hindi mahalaga kung gusto mong pumunta. Ang problema ay baka hindi mo ito mahanap maliban kung napakaswerte mo. Nagulat si Zuo Fan at tinanong kung bakit. Sumagot si Brother Jiu. Sinabi niyang ang 3 forbidden place na ito ay lumilitaw ng random. Minsan ay nasa silangan ito ngayon at bukas ay nasa kanluran na. Kapag lumitaw ito, magpapalabas ito ng malaking tornado na walang makakatakas. Ang sinumang mahuli nito ay hindi na makakabalik maliban kung nasa panig mo ang swerte. Sa isip ni Zuo Fan, naisip niyang siguradong inayos ito ng isang may mataas na cultivation. Kung hindi mo alam ang sikreto sa likod nito, hindi mo mahahanap ang pasukan. Tinanong ni Zuo Fan kung si Brother Jiu lang ba ang tanging taong nakalabas mula sa mga lugar na iyon. Ngumiti si Brother Jiu at sinabing matalino talaga si Brother Zuo. Inamin niya na noong bata pa siya ay nakita niya ang isa sa 3 forbidden places. Ito ang Luolei Canyon. Ikinwento niya na noong oras na iyon ay nahuli siya ng tornado at ang langit ay napuno ng purple lightning. Ang lahat ng master sa paligid niya ay tinamaan ng purple lightning. Lahat sila ay naglaho at namatay, pero kakaiba ang nangyari sa kanya. Nang tamaan ng purple lightning ang kanyang mga mata, ayos lang siya. Naramdaman lang niya ang sakit na parang nasusunog ang kanyang mga mata. Hanggang ngayon, kapag naaalala niya ito ay pinagpapawisan pa rin siya ng malamig. Sa isip ni Zuo Fan, naalala niya ang nakasulat sa libro na 9 Secret of the Ancient Emperor. Nakasulat doon na ang Emperor of Heaven ay nag-cultivate ng Golden Purple Lightning Eye. Sinasabing lahat ay kayang wasakin maliban sa mata mismo. Kaya kahit tamaan ito ng kidlat, hindi ito masusugatan. Nagpatuloy si Brother Jiu sa kwento. Sinabi niyang noong oras na iyon ay instinto na lang niya ang mag-survive. Sinubukan niyang labanan ito kahit alam niyang malakas ang Purple Lightning. Sa mismong sandaling iyon, may narinig siyang boses ng isang lalaki. Binibigkas ng lalaki ang isang spell. Dahil sa pagkalito, hindi sinasadyang inulit niya ang spell. Pagkatapos noon ay nakuha niya ang Golden Purple Lightning Eye.
Sa tingin niya, dahil may koneksyon ang mata niya sa Purple Lightning, hindi na siya tinamaan ulit. Pagkatapos ng tornado, siya lang ang natira. Mula noon ay inaral niya ang Golden Purple Lightning Eye. Pero nang mawala ang Golden Purple Lightning Eye, hindi na niya maalala ang spell para buksan ito sa early stage. Kaya sa hinaharap ay wala ng paraan para ma-refine itong muli. Tahimik na nakinig si Zuo Fan. Sa isip niya, ang Luolei Canyon ang lugar kung saan iniwan ng Emperor of Heaven ang kanyang kayamanan. Naisip niyang siguradong may cultivation skills at iba't ibang treasure doon. Kailangan niyang hanapin ang lugar na iyon. Sa isip niya, kung makukuha niya ang skills ng Emperor of Heaven, at meron na siya ng libro na 9 Secrets of Ancient Emperor o tinatawag ding 9 Emperors of Hell, magkakaroon siya ng 2 relic mula sa 3 pinakamakapangyarihang emperors noong unang panahon. Ngumiti si Zuo Fan at naisip kung sino pa ang magiging kalaban niya sa mundong ito. Sa isip niya, sino ang makakahula na ang mga labi ng Master Emperor level ay lilito sa kanyang harapan. Tumawa siya ng malakas sa kanyang isip. Sinabi niyang sa pagkakataong ito ay mananalo siya. Sa huli, nangako siya sa sarili na makakaganti siya sa mga nagtraidor sa kanya. Ang pagkakataong mabuhay muli ay isang swerte para sa kanya.